Hi guys! Magandang gabi sa inyo lahat. Tayo po ay magbabahagi lang ng ating video analysis, sariling opinion, at syempre ito po ay usapang pampolitiko, usapang panglipunan, at syempre hindi po mawawala sa usapan natin si President Bongbong Marcos, si Romualdez Saltico, at si Amy Marcos. Pero wag na siguro si Amy Marcos. Kanina po, mayroong event na dinaluhan si VP Sara, yung fun run. Kanina ba yon? Madaling araw. At siguro pagpahingahin muna natin si VP Sara dahil kailangan niya mag-ipon ng enerhiya, ng kapangyarihan para sa baka sakaling magsampa na namang impeachment yung mga kalaban at yung mga dilawan kay VP Sara. Pagpahingahin muna natin si VP Sara. Dito po tayo sa tatlo, no? Kay Marcos, Romualdez at kay Saldico. Ang nakikita ko po kay President Marcos, survival na lang eh. Yung bang halimbawa yung mga nakakalaban ni Pacquiao, yung bang makaabot na lang sa round 12, wag lang ako bumagsak. Parang ganun po ang ginagawa na lang ni Bongbong Marcos. Puro pangako. May inatinan yata kanina na event, no? Parang invitational event lang yata 'yon. At nangangako na naman doon, no? Ganyan na lang po ang ginagawa. Dahil nga wala nang tiwala ang taong bayan, investors confidence wala na rin. Kaya survival na lang talaga ang ginagawa. At talakayin din po natin si Saldico. Ang tanong dito, sino ba talaga ang nasa likod ni Saldico? Kasi po, hindi po pwedeng maglakas ng loob mag-isa si Saldico. Napabalita nga nakaraan, di ba? Duterte raw ang nasa likod ni Saldico. Hindi naman po kapani-paniwala yon. So, umpisahan po natin kay Marcos Jr. Magkaroktong naman ito eh. Ang nakikita ko kay Bongbong Marcos, parang tila gusto na lang makasurvive. Ayaw niyang mapatalsik, ayaw niyang mapababa sa pwesto. Kasi history na naman yan. Matutulad talaga siya sa tatay niya. At sobrang nakakahiya po nun. Kaya gusto na lang niya na matapos ang kanyang termino. Yan na lang po ang nakikita ko. Hindi na rin po niya kayang paunlarin ang ating ekonomiya. Sabi nga ni VP Sara, nananaginip ng gising itong presidente. Kasi nagpahayag si president na makakabawi daw na ang ekonomiya sa fourth quarter o last quarter ng taon na ito. November na eh. Ilang tulog na lang, December na bukas, paano pa makakabawi ang ekonomiya natin? So, puro ganyan na lang, no? Puro pambubudol, pang-uuto ang ginagawa sa atin. At itong mga rigodon na nangyari sa Malacanang, kita nyo, si Lucas Bersamin at si Amena Pangandangan na pinalitan, no? Hindi po yan voluntarily nag-resign. Pinalitan, 'di ba? Nagsabi na si Lucas Bersamin na hindi siya voluntarily nag-resign. At sabi niya, mukhang siya ang palalabasin na mastermind. Sabi niya, sige lang. Kasuhan niyo ako. Justice po yan dati. May alam po sa batas yan eh. Para mo mailigtas yung katawan mo, yung sarili mo, kakasuhan mo yung at ituturo mo ito ang mastermind na ituturo na kasi naituro na nila dati ang mga Duterte. Nag-umpisa ang korupsyon diyan sa flood control, DPWH, sa administrasyon ni Duterte, di ba? Pero hindi kinakagat ng tao. Hindi kinakagat eh. Hanggang sa si Saldico na nilaglag. Hindi pa rin kinakagat ng tao, no? Hanggang sa bumuelta naman si Saldico, nagsalita. Alright?
Eh si Martin Romualdez, hindi pa inilalaglag, di ba? Inilalaglag nila si Saldico, pero ayaw nilang pauwiin. Noong nagsalita na si Saldico, pati si Romualdez, iimbestigahan na raw ng ICI at pwede nang i-recommend o ni-recommend na ng ICI sa ombudsman na filean ng plunder, bribery, etc. So, ang nakikita ko po sa likod ni Saldico ay si Romualdez. Ang analysis ko ngayon, itong dalawa, BBM at Romualdez, nagtatakutan. Nagtatakutan. At sino talaga ang mas makapangyarihan? Ang nakikita ko po rito, mas powerful po si Romualdez. Although hindi na siya speaker, ano? Ito nga meron ditong balita ang politiko. Boji D on borrowed time. Ronnie Puno reportedly eyed as House Speaker. O papalitan si Boji D. At nang nakikita nating ipapalit, ayon sa politiko, ay si Ronnie Puno. Amid Marcos impeachment fears, natatakot na ma-impeach si Bongbong Marcos, kaya nakikita nila na papalitan itong si Boji D. Meron nga ditong comment, papalitan talaga yan si Boji D kasi malamya kung makapagtanggol kay BBM. Hindi pasado ang performance, nahihiya siguro o kulang ang share sa kickback sa insertions. Unlike kay Puno na grabe makapagtanggol sa bangag na presidente, halatang malaki ang kubra ng lolo krok nyo. Pero wala pa ring tatalo kay Auntie Claire. Sulit na sulit ang bilyong pondo ng PCOO. Kaya grabe sa pagtumbling ang Auntie Claire nyo. Pero inyo, yan po ang tinatrabaho, pinag-iisipan ng Team BBM na kailangan niya na lang makasurvive. Kasi hindi na lang po ang Duterte, ang oposisyon, ang kalaban niya. Maaring si Saldico, may team din yan sa Kongreso, may team. At baka nga, analysis lang natin, opinion lang natin, ang nasa likod ni Saldico ay si dating Speaker Martin Romualdez. Ganito kasi yan, ang gustong gawin ang ginagawa ni Martin Romualdez ay tinatakot si BBM. Ito na yung matinding panakot ni Martin Romualdez. Saldico, magsalita ka. Ganito, ganyan, ganyan. Nung nagsalita si Saldico, ang lumalabas na mastermind ay si Bongbong Marcos na nag-insert ng 100 billion. May katotohanan ba yan? Sabi ni Saldico, nasa GAA yan. Magre-reflect sa GAA. Hindi po yan na-dispute ni Ping Lacson. Diba? Hindi yan na-dispute. Nakita niya rin siguro yan nasa GAA Ang sinasabi ni Lacson, hindi si BBM ang nag-insert niyan. Ito yung mga USEC. Gagawin pa tayong tanga ni Ping Lacson. Ibig sabihin, naka-kickback si BBM ng 25 billion dyan sa 100 billion insertion na yan nang hindi alam ni BBM. Ang kumita yung mga USEC. Napakatanga ng ating presidente kung totoo yung sinasabi ni Ping Lacson. At sinasabi niya pa, pinapakita niya lang na incompetence ang ating presidente dahil nalusutan siya ng 100 billion insertion. Yung 2025 budget, di ba, sinabi pa na 10 days nilang pinag-aralan ito. May mga picture pa sa Malacanang na inilabas. At nung pinirmahan na yata ni Bongbong Marcos ang budget, sabi niya 4,500 pages binasa niya. Hindi ba't puro panggagago ang ginagawa? Ganyan So, doon po
nakita siguro ni Martin Romualdez na parang ilalaglag siya. May intelligence yan, may information na nakakarating yan. Ganun ba? Unahan na natin ilaglag si Bongbong Marcos sa pamamagitan ni Saldico. Yung yung confession ni Saldico. At eto na, after ng magsalita ni Saldico, bumubuelta na si BBM. Sasampahan na raw ng kaso si Martin Romualdez. At mukhang papalitan si Boy GD. Ewan ko kung nakanino yung loyalty ni Boy GD. Kasi ang loyalty ni Saldico, sino bang close na laging kasama ni Saldico? Si Martin Romualdez. Bihira naman sila magkasama ng presidente. Si Martin Romualdez ang lagi niyang kasama. Talagang magkasangga sila. Wala na akong ibang pinaghihinalaan at hindi maglalakas ng loob na mag-confess si Saldico ng mag-isa. Kailangan meron siyang kakampi na masasabi nating malakas kahit hindi na siya speaker. Powerful pa rin yan. Dahil hawak niya ang mga pulis. Pwede. Hawak niya yung mga congressmen. Hawak niya yung mga judge. Hawak niya yung mga... Ito si ombudsman. Hindi lang natin sigurado. Pero yan yung nakikita natin. Very powerful pa rin si Martin Romualdez. Kaya ito'y isang pananakot na hakbang na ginawa ni Romualdez kay Bongbong Marcos. Kasi nilaglag na si Saldico eh. At hindi pa rin mapaniwala ni Bongbong Marcos ang tao. 'Di ba? So, para makonvince ni Bongbong Marcos yung mga tao, baka isipin ni Bongbong Marcos, ilaglag ko na rin si Martin Romualdez. 'Di ba? Inunahan ngayon ni Martin Romualdez through Saldico. Kung i-review nyo yung confession ni Saldico, may part 1, part 2 yan, 'di ba? Hanggang part 3. Kung i-review nyo, walang direktang pagdiin si Saldico kay Romualdez. Ang direktang diniin niya ay si Bongbong Marcos. Kay Romualdez walang direktang diin. No? Kung re-reviewin niyo yung confession ni Saldico, ang sinasabi lang ni ni Saldico ay ayon kay speaker, ayon kay Amena Pagdangaman, ayon kay Lucas Bersamin, wala siyang direktang sinabing masama kay Romualdez. Ang dinidiin talaga niya dito ay si BBM. Pero bakit nabanggit si Romualdez? Siguro para hindi makahalata si Bongbong Marcos. Kasi I'm sure noong lumabas si Saldico, ang titignan agad ng team BBM ay sino ang nasa likod ni Saldico at sino ang sumusuporta sa kanya. Yun agad ang titignan ng mga, kung gumagamit siya ng intelligence, yun agad ang i-spyin nyo. Yun agad ang titignan. Kaya nga lumabas Duterte. Imposible. Wala pong power ang Duterte ngayon. Bakit ka naman magtitiwala o bakit ka naman makikipag-alyansa sa isang walang power? Di ba? Tapos hindi ka naman dating speaker kagaya ni Romualdez. Di ba? Doon ka kakampi sa may power pa rin kahit na hindi speaker. Doon ka kakampi at kitang-kita natin laging magkasama yung dalawa. So nagtatakutan ngayon itong si Romualdez at si BBM. At umingay itong impeachment kay BBM. Pero hindi po pinick up ng media, no? Pero umingay
At ang pick up ng media, papalitan si Boy GD. Ibig sabihin, talagang nagtatakutan na sila. Opo. Kaya, kung ako kay Romualdez, kasi hindi naman tayo magiging totally masaya kung makukulong si Saldico, kahit makulong pa si Romualdez, kahit matalo ni BBM si Romualdez, mapakulong niya. Hindi pa tayo lubusang magiging masaya talaga. Kasi si Bongbong Marcos nakaupo pa rin sa palasyo. Pagdating ng 2028, nandyan pa rin si Bongbong Marcos at darating na ang eleksyon, pwede pong dayain si Vice President Sara Duterte. Sigurado na po yan, tatakbo si Vice President. Tatakbo po yan si VP Sara. Sigurado yan. Nakaupo si Bongbong Marcos pa rin sa palasyo. Nandyan pa si Lisa Araneta Marcos. Sigurado pong dadayain. Kahit sino man ang pambato ni Bongbong Marcos, kahit sino man, kahit makipag-alyansa pa siya kay Leni Robredo, kung tatakbo si Leni, si VP Sara delikado, dadayain lang. So magiging masaya pa ako kahit makaligtas si Saldico at si Romualdez. Si BBM dapat ang makulong. At si Vice President pumalit sa Malacanang. At doon po, kapag natapos na yung termino na hanggang 2028, kung si VP Sara ang maupo, pumalit kay Bongbong Marcos, pagdating po ng 2028, pwede pa rin tumakbo si Vice President Sara Duterte bilang presidente. Kagaya po nung nangyari kay Gloria Macapagal Arroyo. Dahil noong natanggal si ERAP sa EDSA 2, si GMA ang pumalit bilang presidente. Siguro 2001 yata natanggal si ERAP. At nung 2004, presidential election ulit, tumakbo ulit si Gloria. Kasi hindi nga siya nakatapos ng 6th term. Kaya qualified siya tumakbo again for president. So, ganun po ang mangyayari kung sakaling makulong, mapatalsik itong si BBM at pumalit si VP Sara. Sa 2028, pwede pa rin po siyang tumakbo bilang presidente. So, gagaya po ng nangyari kay Gloria Macapagal Arroyo. Yan po ang ginagawa na lang ni BBM. Pero sabi nga natin, ito'y analysis lang. Nakikita nyo pa ba na si BBM at si Romualdez magkasama? Ewan ko, baka mali na naman ako. Pero may mga event na pong dinadaluhan si Bongbong Marcos, mga public event, pero hindi na po natin nakikita na si Romualdez at si BBM ay magkasama. Ewan ko lang baka meron, baka may event na magkasama sila. Itama nyo ako. Pero yan po ang nakikita ko. Paano pa sila magkakasama? Mababasa mo sa report. ICI recommended Romualdez na to the ombudsman na sampahan ng kasong plunder. Sa tingin nyo, magkakasama pa yung dalawa? Ano na yan? Nag-aaway-away na yan. Siguro ang hinala ni BBM sa likod ni Saldico ay si Romualdez. Nagkakatalo na. Talo-talo na yan. Kumbaga sa vlog ko nga nakaraan, nagsusuwagan na. So, dito po sa ginagawa naman ni Bongbong Marcos, survival na lang po. Survival na lang. Nako, concert pala ng Blackpink ngayon. Kung hindi ako nagkakamali, may day 2 pa. 2 beses po magko-concert ang Blackpink. Nasa na yata ngayon, nasa Philippine Arena na. Di ba may mga pumutok na balita na ang Blackpink magpe-perform sa Malacanang. Hayop na yan, magkano kaya ang bayad? Siguradong napakamahal na bayad niyan. Yan po yung tinatawag na private concert. Private concert. Pag sinabi mong private concert, milyong-milyong dolyar We're talking about dollars here.
Milyong dolyar ang bayad dyan. Siguro 100 million, maliit yan. Kasi Blackpink yan. Maliit po ang 100 million. Ilang million dollars lang po yung 100 million. Ha? Ilan lang yan. Maliit po yan. Eh, nung concert ni Justin Bieber dun sa hari ng taga Middle East, parang 9 million dollar eh. Isang gabi lang. Ha? Parang ganon. O, kwentahin mo sa 9 million dollar. Magkano yun? Daan-daang million po yun. O, yan po ang diskarte ni Marcos at ni Lisa Araneta. Grabe. Ang dami naghihirap. Na? Siguro, after ng 2-day concert sa Philippine Arena ng Blackpink, eh, didiretso yan sa Malacanang. Or, baka naman may pahinga, no? Concert ng Blackpink ngayon at magpapahinga sila ng isang araw, concert na naman sa Araneta. Baka gano'n. Tapos, pupunta sa Malacanang, magpa-private concert. Okay, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa patuloy na suporta. Ingat po kayo. Bye-bye.